Ayoko na ng ganitong buhay. Di ko kayang magpatawad. Talaga kapag binago ni Lord. Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Ang Lord. lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko na mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Dory Villanueva at kayo po ay nanonood ng The Life Giver. Truly, Jesus is the healer. He is a miracle-working God. Through Him, we receive miracles of healings and blessings. Kaya naman, marapat lamang na ang lahat ng papuri ay ibalik natin sa Panginoong Jesus. Halina at tunghayan po natin ang kwento ni Sister Maria Nerissa Nori Perez at kung paano niya naranasan ang himala at kagalingan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Ang sabi ng banal na salita ng Diyos sa John chapter 10, verses 27 to 29. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Naranasan ko ang katotohanan ng makapangyarihang salitang ito sa aking buhay. 2003 hanggang 2004, nang dumating sa buhay Kristiyano ko ang isang malaking pagsubok. Ito na siguro yung masasabi namin na mabigat na pagsubok sa aming buhay. Dahil nung una, akala ko ay biro lang. Biniro ko yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, bakit ako may gatas? Nilalabasan ako ng gatas. Sabi ko parang ito na yata ang blessing sa akin, ako'y magbebenta. Pero sa pagkasabi ko sa kanya, sabi niya sa akin ay, hindi biro yan. Baka meron kang maliliit na tumor sa brain mo. Ang ate ko, sabi niya sa akin ay magpatingin kami sa hospital para makasigurado ako kung ano nga ba yung nangyayari sa akin, bakit ako ay nilalabasan ng gatas. Hindi nila ako dito dinala sa Bulacan. Dinala nila ako sa Manila para mas sigurado daw yung magiging tingin sa akin. Sumailalim ako sa CT scan. Sa resulta nito, may nakitang bukol sa pituitary gland ko. Habang nagpapaliwanag si Doc, parang nagdilim na ang buong kapaligiran ko. Ito na siguro ang pinakamasaklap na pakikipag-usap na pinagdaanan ko sa buhay ko. Nung ako'y CT scan, nakita kaagad ang resulta dahil din lang sa clinic na yon. Nung nakita ng doktor ay meron akong 2 bukol sa pituitary gland. Sinabihan ako ng doktor na, Mrs., 3 buwan na lang ang itatagal mo. Kung hindi raw po ako patay, ay lantang gulay pag ako ay inoperahan pa. Kaya sabi ko po sa kanya, hindi ako magpapa-opera. Mahirap pala yun sa may katawan sasabihin, yung ikaw mismo ay makakarinig na 3 buwan na lang at ikaw ay papanaw na. Ang hirap, parang nawala na ako ng pag-asa. Wala na ako mag-asa ay katapusan na. Nag-aantay na lang ako. Pero ang pagtitiwala na lang sa Panginoon, ang tanging pag-asa ko dahil ang sabi po ni Doktor, himala na lang ng Diyos kung ako'y makakaligtas pa. Dahil darating daw po sa punto ng buhay ko na ako ay magiging lantang gulay, luluwa ang aking mata, at kumagas po ay yung pananakit ng ulo. Nang panahong iyon, hinang-hina na ang katawan ko. Gusto ko na rin talagang sumuko. Gayunpaman, hindi sumuko ang Panginoong Yesus sa akin.
Ang tanging hinugutan ko lang ng lakas ay walang iba kundi ang Panginoon. Dahil sa sinabi niya sa akin na himala na lang ng Diyos ang tanging kailangan ko. Ako po'y nanalangin sa Panginoon. Nasabi ko po sa Panginoon, kung ako po ay bibigyan niyo pa ng panibagong buhay, ako po ay maglilingkod sa inyo. At nandun po na ako po ay nanalangin sa Panginoon. Ipinanalangin ako ng ilang manggagawan ng JIL. Pinagpray po ako ni Pastor Jojo. At habang ako po ay pinagpe-pray ni Pastor Jojo, nakaramdam po ako ng matinding init na bumaba sa aking katawan, napakainit. At inangkin ko po na ako'y pinagaling na ng Diyos. At naandun po na paglabas namin ng church, nakita ko po yung ninong namin sa kasal, si Pastor Manny. Sabi po niya sa akin, "Inaanak, ano ba ang problema?" Ikinuwento ko po sa kanya, "Ninong, may taning na po ang buhay ko. 3 buwan na lang po akong mabubuhay sa mundong ito." Pero po, sabi po niya sa akin, confirmation ni na anak na pinagaling ka na ng Lord, ipagpe-pray ka namin. Nung pinag-pray po niya ako, yung pong sinag ng araw, yung sinag ng araw na nakaganyan sa ulunan ko, ay kitang-kita ko po yung sinag ng araw na yun na talagang totally inangking ko po na ako po ay pinagaling na ng Panginoon. Pagkatapos po ng prayer na yun, kailangan po na ako po ay mag-MRI para po makita kung gaano na kalaki o gaano na yung nasagasaang ugat noong bukol na yon na sa aking pituitary gland. Sa aking marubdob na pananalangin, naririnig ko ang tinig ng Panginoon. Gaya nga ng sinabi ng John chapter 10. Nagpataas ng pananampalataya ko ang personal na mensahe ng Panginoon. Doon po ako'y nasa loob na po ng MRI room, nahirapan po ako doon na akala ko po ay katapusan na ng aking buhay dahil nahirapan po akong huminga. Limitado ang paglunok, limitado ang paghinga, bawal gumalaw. Ang sabi po sa akin, sabi po ng doktor, kapag ikaw ay kumilos, uulitin mula sa simula. At alam niyo po, yung time na yun na ako hirap na po ako, sabi ko po sa Panginoon, Lord, hanggang dito na lang po yata ang buhay ko. Hirap na po ako. At nung pong time na yun, nakarinig po ako na, ang sabi po doon sa tinig na aking narinig, "Anak, sa bawat paghihirap mo, tagumpay ang ibibigay ko sa iyo." At ito nga ang ginawa ng Diyos sa buhay ko noong 2004. Nang lumabas ang resulta ng MRI, hindi maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang nangyari. Pagkatapos po ng aming MRI, hindi makukuha agad, kinabukasan pa makukuha yung result. At doon po sa nakita po namin yung resulta. Nung pagkabasa ko po doon na nakalagay ay negative, no signs, na ako po ay nagkaroon ng bukol sa pituitary gland. Yung luha na dumaloy sa aking mata, yung kagalakan sa puso ko, ganoon na lamang dahil yung buhay na wala ng pag-asa, pero binigyan ng pag-asa ng Diyos. Totoo po na ang doktor limitado lang ang kakayanan, pero ang Diyos, hindi natin kayang limitahan ang kayang gawin ng Panginoon. Himala ng Panginoon itong nangyari na ito sa buhay ko. Ni ang doktor hindi makapaniwala. Sabi po ng doktor, kapag gumuhit ka sa bond paper gamit ang lapis, pag iyon ay binura mo, may markang naiiwan. Pero ang ginawa sa iyo ng Lord, totally hinaplos niya. Binura niya, walang anumang palatandaan na naiwan na ikaw ay nagkaroon ng bukol sa pituitary gland.
Hindi maipaliwanag na medisina ang nangyari sa akin, pero mabibigyan ito ng sapat at ganap na eksplenasyon ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Psalm chapter 77, verses 13 to 14, "Your ways, God, are holy. What God is as great as our God? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay kayang gumawa ng himala noon, ngayon, at magpakailanman." Ming, andito lang ako sa tabi mo. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok ang dumating, lagi ako nandito para sa iyo. Magandang araw sa iyo, Sister Noni Perez. Welcome dito sa ating programang The Life Giver. Magandang umaga rin po, Sister Dory. Isang pribilehiyo po na kayo po ay makasama ngayong umagang ito para maibahagi po ang patotoo po ng buhay na ginawa po ng Panginoon. Ayon sa kasaysayan ay 2004 nang sabihin sa iyo ng doktor na posibleng 3 buwan ka na lang mabubuhay. Halos almost 10 years na ang nakalipas, at sa paanong paraan mo ipinahahayag na ang bawat araw ng pasasalamat sa Diyos sa himala ng kagalingan? Sa bawat araw po ay sa pagmulat pa lamang ng mata ay inuuna ko na pong pasalamatan ng Diyos dahil ito po ay pangalawang buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon, na lagi kong inaalala na kung hindi dahil sa Panginoon, wala na ako, naglaho na ako sa mundong ito. Una, pagmulat ng mata, pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng salita ng Panginoon, dahil ito po ang salamin ng ating pong buhay. Amen. Praise the Lord. Yan. Every single day is indeed a blessing from God. Hindi naman limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa kagalingang pisikal. Ano-ano pa ang mga himala ng Diyos na naranasan mo sa iyong buhay? Naranasan ko po na himala ng Panginoon, bukod po sa physical, ay ito ho yung naging daan para ang aking mga magulang ay mabuksan ang kaisipan. Nagkaroon sila ng pagkakilala sa Panginoon na ang Diyos ay buhay at gumagawa ng himala. Halimbawa naman sa ministry o sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Pagdating po sa ministry, ang sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, pag ako po'y pinagaling nyo, gamitin niyo po ang buhay ko. Ngayon po ako po ay ginagamit ng Panginoon sa Binyang Purse. May hawak po ako na 3 Bible study. Wow. At sa kapurihan po ng Panginoon ay nagpasimula po ang Bible study na ang attendees po ay 4, 5, pero ngayon po ay merong 16, 22. Wow. Pero iyon po ay, ako po'y naniniwala na ito po ay pagkilos ng Diyos dahil nabubuksan po ang mga gawain kapag ang JIL ay nagkaroon ng programa. Ala po akong sinasayang na panahon na magbukas ng gawain para abutin yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Yes, nagkaroon ng malasakit ang puso mo para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Opo. Praise the Lord. What a wonderful work of the Holy Spirit. Yan, sa aming pong mga viewers, dyan lamang po kayo at mas makikilala pa natin si Sister Nori Perez sa pagbabalik ng The Life Giver. Lapit lang po sa Panginoong Jesus, makatatagpo kayo ng kagaanan sa Kanya. Sino man ang nasa mabigat na kalagayan, iabot niyo po ang inyong kamay. Kung kami man ay napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit kami sa inyo, kami bibigyan niyo ng kapahingahan. Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang inyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas.
Light up for Jesus! You are still watching The Life Giver at kasama pa rin po natin si Sister Nori Perez. Kailan ka nakakilala sa Panginoong Jesus, Sister Nori? At noong batang Kristiyano ka ba o baby Christian ka pa, ano ang pananaw mo sa mga himala o miracle ng Diyos? Pagdating po sa himala, ang pag-uusapan ay ang aking pong pananaw, to see is to believe. Kapag nakita ko na gumaling, maniniwala ako na ang Diyos nga ay gumagawa ng himala. Yung halimbawa kasi, makikita natin sa John chapter 2 verses 1 to 11 na ang ating Panginoong Jesus ay gumawa ng himala sa araw ng wedding na mapapahiya yung bagong kasal dahil naubusan na sila ng alak. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesus ay tumawag siya ng mga tauhan doon at nagpadala ng tubig and the water was turned into wine. Yan ay isang napakalaking himala ng Panginoon. Ngayon, sa tingin mo ba ay para lamang sa mga kilalang pastor, ang mga himala? Ay, hindi po ako naniniwala po doon. Ang Panginoon po ay gumagawa ng himala. Kahit anuman po ang kalagayan ng tao, mahirap ka man o mayaman ka man, may pinag-aralan ka man o wala. Ang Panginoon, kapag ikaw ay tumawag at ikaw ay nananampalatayang kaya kang pagalingin ng Panginoon, ay gagawin po ng Diyos. Amen. Alam natin na ang himala ng Diyos ay totoo noon at totoo hanggang ngayon. Hindi siya personality-centered. He shows no favoritism. Ang himala po niya ay available to everyone who has the faith to receive the miracle. Example po, doon po, dito po sa Matthew chapter 14, 13 to 21, dahil po nakita ng Panginoong Jesus ang dami ng mga tao, siya po ay na-touch ang kanyang puso ng compassion, ng pagmamalasakit sa mga tao. Isipin po ninyo dito sa Matthew chapter 14, 5,000 ang pinakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Nagkaroon po ng miracle of multiplication. Ngayon, Sister Nori, pwedeng pakikwento para sa ma-visualize ng ating mga taga-subaybay kung ano ang naging reaksyon ng mga doktor nang makita sa MRI na wala na ang bukol sa iyo. Unang-una po, nung makita po ng doktor na yung aking pong 2 bukol sa pituitary gland ay nawala po pagdating ng MRI. Dahil sabi po ng doktor, ilang palit ng plaka, ang ginawa niya, papalit-palit, tumatampal sa hita. Hindi huli 5 beses sa tanggal ng plaka, kabit, tanggal, kabit. Hanggang sa dumating po ng punto na tinanong ko po siya, sabi ko po, Sister Dory, Doktor, ano po ba? May nakita ka ba na hindi nakita ng doktor na bumasa na yon? Sabihin niyo po sa akin. Sabi niya, alam mo, Mrs., kapag gumuhit ka sa bond paper, gamit ang lapis, at binura mo, may markang naiiwan. At maging ang sugat, kapag gumaling ay may peklat. Pero ang ginawa sa iyo ng Panginoon ay totally hinaplos niya. Walang palatandaan na naiwan na ikaw ay nagkaroon ng bukol sa pituitary gland. Kaya po yung reaksyon niya, gulat na gulat siya. Sabi po niya, saan ka bang church naroon? Sabi ko, ako po ay nasa JIL. Under po ako ni Brother Eddie Villanueva. Sabi po niya, talaga ikang mapaghimala ang Diyos nyo. Sabi po niya ganyan, malakas ka sa Diyos at pinagaling ka niya. Sabi po niya ganoon. Praise the Lord. Our physical eyes will always be amazed with our eyes of faith can see. Kaya po, napakagandang testimony ito. No? May tuturing nating blessing of extension na ang buhay mo ngayon, paano mo pinangangalagaan ang iyong kalusugan at ang iyong katawan? Para po mapangalagaan ang ating physical po na katawan ay nahandun po na kung ano po ang bawal ay hindi ho natin ginagawa. Iniiwasan po natin yung mga pagkain na hindi tama, makabubuti sa ating kalusugan ay iniiwasan po natin. At kahit po na tayo po ay isang guro, nahandun po na yung pong balansyadong pamumuhay ay kailangan. Kailangan ho na nahandun po na hindi natin abusuhin ang katawan po natin. Amen. Paano mo naman ginagamit ang iyong patotoo para matulungan ang iba na magkaroon din ng pananampalataya para tanggapin ang kailangan nilang himala?
Sabi ko po sa Panginoon, noong pong ako'y pinagaling niya, sabi ko, Panginoon, yung kagalingan na ginawa mo po sa akin, ay kaya nyo rin pong gawin sa ibang tao na mayroong sakit at karamdaman, nasaan man sila, ay kaya nyo pong abutin. Sa pamamagitan po, halimbawa, nabalitaan ko po, may nakapagsabi sa akin, Sister Nori, may sakit si kapatid na ganito, ay kahit po malayo ang lugar nila. Natatandaan ko po, Sister Dory, may pinuntahan ako sa Norsagaray. Meron po siyang, may cancer siya. Sabi po niya nung kaibigan natin, puntahan natin. Nung pinuntahan ko po ay bundok, hindi pa nararating ng ilaw. Sabi ko sa asawa ko, parang hindi na tayo makakauwi ng buhay. Sabi ko pong ganun sa kanya. Pero alam niyo po, kahit malayo, basta po nahandoon na nabalitaan ko po, pinupuntahan ko po. Hindi huhad lang ang lugar. At alam niyo po, matapos po nating ipanalangin ang babaeng ito, nadala po natin sa prayer garden ang babaeng ito, na nandun po na pagkatapos po nating ipanalangin sa Panginoon, nag-chemo siya, pero ngayon po ay totally healed. Wow! Pinagaling ng Diyos. Praise the Lord! Totoong-totoo sa buhay mo, si Jesus na life giver. Amen. Ano ang mensahe mo sa mga nanonood sa atin ngayon? May pinagdaraan ng mga sakit at karamdaman. Sa lahat po ng milyon-milyong nanonood ngayon pong oras na ito, kung kayo man po ay mayroong sakit at karamdaman, manampalataya po tayo na ang Panginoon po ay nagpapagaling noon, ngayon. Ang Panginoon po ay handa tayong abutin. At alam niyo po, at ako'y nananampalataya na kung ang doktor ho ay tinaningan ng aking buhay, ay pinagaling ng Panginoon, gumawa ng himala ang Panginoon, kaya rin pong gumawa ng himala ng Panginoon sa buhay po ninyo. Amen, amen. At yung sabi nga po ng Mark chapter 9 verse 23, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. Kaya po, manampalataya lamang tayo at ang Panginoong Jesus ay kayang-kaya niyang katagpuin ang lahat ng inyong pangangailangan. Sakit man o problema o anumang bagay, kayang-kayang katagpuin ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Sa inyo pong mga nanonood, samahan niyo po kami ni Sister Nori na manalangin mamaya. Magbabalik po ang The Life Giver pagkatapos lang po ng ilang paalala. Huwag po kayong aalis at magpapalit ng channel. I love Pinas. I love Pinas. Ako po si Carlo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! I love Pinas. Kayo po'y nanonood pa rin ng The Life Giver. Sister Nori, maaari bang samahan mo ako sa ating pananalangin? At sa lahat po ng mga nanonood ng programang ito, iniimbitahan ko po kayong makiisa sa aming panalangin. At sa ating pong pananalangin, tayo po ay pakikinggan lamang ng Diyos at sasagutin ng Panginoon kung tayo po ay nagsuko ng buhay sa Kanya. Kaya ang una po nating panalangin,
tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan, tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating puso't buhay bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. At ako po'y mananalangin para sa inyo. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. At kung isinusuko po ninyo ang inyong buhay sa Panginoon, kahit isang kamay lamang itaas ninyo sa Panginoong Hesus at tayo po'y pumikit at maaari pong sumunod kayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa, aking nasalita, aking naisip. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng kasalanang yon. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus. Linisin mo po ako ng iyong makapangyarihang dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Mula po ngayon, kinikilala ko sa puso ko't buhay, Ikaw, Panginoong Hesus, ang aking Diyos, ang aking tagapagligtas, ang aking manggagamot. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Nananampalataya po ako. Ako ngayon ay tunay na anak ng Diyos. Marami pong salamat. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos amang sumasalangit, marami pong salamat sapagkat Ikaw ay patuloy na aming tinatawagan at Ikaw lamang ang aming pinagtitiwalaan na sasagot ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Sa oras pong ito, ang sino man po na nagsuko ng buhay sa iyo, Panginoong Hesus, anuman ang sakit karamdaman, sabi ng iyong salita, walang imposible sa mga taong nananampalataya. Kaya Panginoon, pagalingin mo po ang anumang sakit karamdaman na katulad ni Sister Nori, siya po ay Panginoon ay binigyan mo ng himala ng kagalingan. Padaluyin mo rin po ang himala ng kagalingan sa bawat isa na may sakit, may karamdaman. Sa oras mo ito, Panginoong Hesus, Lord, lay your hands upon everyone afflicted with sickness, Lord, in the name of Jesus, and take away that spirit of sickness in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, salamat. At kung ano man po ang problema sa pamilya, sa hanap buhay, sa negosyo, sa trabaho ng iyong mga anak na ito, Panginoong Hesus, dalangin po namin, gumawa ka rin po ng himala na makawala sila sa anumang problema sa buhay na ito, Panginoon. At Lord, kinikilala namin, Ikaw lamang ang Diyos na aming pinagtitiwalaan na makagagawa ng anumang himala sa pangangailangan ng iyong mga anak. Maraming pong salamat, O Diyos, at Ikaw po ang magbigay ng panibagong lakas, panibagong buhay sa bawat isa, Panginoon. At lalo na po kay Sister Nori at ang kanyang buong pasambahayan, pagpalain at pagpalain mo rin ang kanilang buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin may pananampalataya sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat sa iyo, Sister Nori, sa pagbabahagi mo ng iyong patotoo tungkol sa himala at kagalingan sa pagpapala na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Maraming salamat po, Sister Dory, at naimbitahan niyo po ako rito upang ipatotoo ang himala, kagalingan, katapatan at ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa aking buhay. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon dahil ang Diyos po noon, ngayon ay hindi nagsasawang gumawa ng himala, magpagaling sa lahat ng mayroong sakit at karamdaman. Amen. Sa inyo pong mga nanonood, inaanyayahan ko rin po kayong magpatotoo because Jesus is the life giver. Amen. Hallelujah. Samantala, patuloy niyo pong abangan ang ating mga susunod pang episodes dito sa The Life Giver dahil marami pa pong mga kwento ng binagong buhay, pagpapala at kagalingan ang inyong matutunghayan. Gayon din, ibahagi din po ninyo ang inyong mga patotoo sa mga kapatiran at kaibigan natin mula sa ibang probinsya at sa ibang bansa. Malugod rin po namin kayong inaanyayahan, magbahagi kayo ng inyong patotoo. Maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Zoe Broadcasting Network Incorporated, 22nd floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City. O kaya mag-email sa amin sa thelifegiver@lightnetwork.ph o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page na Life Giver. Naka-plus po yan sa inyong mga screens. Muli, ako po si Sister Dory Villanueva na nagsasabing, Jesus saves, Jesus cares, Jesus is the life giver. God bless you more and more.